Hi guys! Good morning! Welcome back to our channel. Ano today's vlog ni Payong Kaibigan ay balitang Saudi po muna tayo. At dalawang mabilisang topic lang yung ating pag-uusapan. Una, ano nga po ba yung dapat na masunod dito sa Saudi Arabia para malaman or matukoy natin na tapos na po yung ating employment o yung ating pagtatrabaho. Yun po bang nakasaad sa ating mga employment contract or kung hanggang kailan po yung validity ng ating ikama. Okay? And the next one is, what if tayo po ay na-issuehan na ng final exit visa? Pwede pa rin po ba tayo na makalipat or makahanap ng ibang employer? Okay, so dyan po iikot yung ating vlog on today's video ni Payong Kaibigan. And before we proceed, syempre sa ating topic na pag-uusapan, shout out po muna kay Sir Brazil ng Saudi Arabia at syempre sa kanyang pamilya at mga kasama po niya na nakilala po natin sa Tommy Shop dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Okay? At kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to click the subscribe button at yung notification bell para lagi po kayong nauna every time na may bagong upload na video si Payong Kaibigan. So going back guys doon sa ating first item, like in my case, yung akin pong kontrata ay mag-expire po siya January 26, 2024. Pero yung validity ng aking ikama ay mag-expire po siya January 28, 2024, di ba? Parehas na buwan at taon, magkaiba lamang po ng petsa. Mas mauna po na mag-expire yung aking kontrata before, di ba, yung validity ng aking ikama. So ano po ba yung sinasabi ng ating Ministry of Human Resources and Social Development or ng ating Saudi Labor Law patungkol po dito? So yung infographic po na ipapakita natin ay courtesy ng Saudi Buzz. What is the basis of the expiration of employment? Is it the ikama or the employment contract? The employment contract expires is if the period specified in the contract expires. Okay? So malinaw po 'yon. Kung nakasaad po, 'di ba, sa ating mga kontrata yung petsa at tapos na po ito at nag-expire na, 'di ba? Paso na, lumipas na. So ibig sabihin, tapos na rin po yung ating pagtatrabaho or yung ating employment. In addition, Article 37 of the Saudi Labor Law states that if the contract does not specify the duration, pero kung hindi po malinaw na nakasaad po sa ating mga kontrata yung duration or yung coverage ng ating contract, the duration of the work permit shall be deemed as the duration of the contract. So secondary na lamang po guys yung validity ng ating ikama. Mas mauna po, 'di ba? Masusundin po talaga yung validity ng ating contract. Kaya guys, mainam talaga na basahin po natin, 'di ba, yung ating kontrata. Cover to cover po yan. Like in my case, sa kontrata ko po, nakalagay po doon, di ba, yung contract type. Ito, fixed term yung aking contract. At syempre, ito po ay valid for 1 Gregorian year. So, 1 taon lamang po siya. Commencement date. Ibig po sabihin ng commencement date ay doon po magsisimula, di ba, yung ating validity ng ating kontrata or yung pagbibilang. So, January 17, 2023. So, mag-expire po siya January 16, 2024. At pag binasa nyo pa po yung inyong kontrata, or in my case, yung kontrata ko, nakalagay po dito na ito. The contract shall be effective from the commencement date. So, doon po magsisimula yon, as specified in the contract and for the duration stipulated therein. Okay? Para naman po sa mga baguhan, yung mga kakarating lang ng Saudi Arabia, normally, 'di ba, nagsisimula po yung pagbibilang niyaan sa joining date, 'di ba? Or kung kailan po talaga kayo dumating dapat dito sa Saudi Arabia, yun po yung pag-start na po ng pagbibilang ng inyong kontrata. So kung kayo po ay talagang may balak na mag-final exit at tapusin na po yung inyong kontrata, napaka-importante na alam niyo po kung kailan ito matatapos. Bakit? Meron po tayong tinatawag na notice period, di ba? Ang notice period po, ayun po yung binibigay natin na parang allowance sa ating mga employers, especially po sa mga skilled workers, di ba? Like in my case nga, hindi ko aantayin na umabot pa po doon sa January 16, 2023, di ba? Para po sabihin ko sa aking employer na ay
ayoko na pong i-renew yung kontrata ko. Dapat i-observe po natin yung notice period. Normally, ang notice period, just to be safe, ay 2 months or 60 days before po matapos yung ating employment contract, ay magsabi na po tayo na hindi na po tayo magre-renew. Ganon. Para at least mapaghandaan din po ng ating employer. Kasi, pagbabasahin po natin yung ating mga kontrata, hindi man po sa lahat, di ba? Meron pong mga clause, may mga provisions po doon sa ating kontrata na kapag hindi po terminate ng either doon sa party. So in most cases, dalawa lamang po yung partido na nakasaad sa ating mga employment contract. Siyempre, yung employee at yung ating employer. At may mga provisions po sa kontrata natin na nakalagay na kapag hindi po nagbigay ng notification, either one of the party, yung employee or employer, natatapusin po yung kontrata at lumagpas po siya doon sa validity, automatic po yan na nagre-renew yung kontrata. So basahin niyo po yung mabuti, 'di ba? Yung nakalagay sa inyong mga kontrata para at least on the safe side po tayo. Now let's proceed po doon sa ating second item. What if nabigyan na po tayo ng final exit visa ng ating employer? Pwede pa rin po ba tayo makalipat sa iba? Okay? So ito naman po yung sagot ng Jawazat dyan. The Jawazat responded stating that the instructions require departure of the worker within 60 days from the date of issuance of final exit visa, or the visa need to be canceled from the employer in order to transfer services to another employer. So ano pong ibig sabihin niyaan? So ang general instructions po dyan, kapag tayo po ay na-issuehan na po ng final exit visa, ay dapat po makalabas na po tayo ng Saudi Arabia within 60 days. Kasi yun po yung validity ng final exit visa. Just in case naman na gusto mo, ayaw mo mag-exit, gusto mo pang makahanap ng ibang trabaho dito sa Saudi Arabia. Kasi diba, sayang nga naman. So, ang maaari nyo pong gawin ay kausapin nyo po yung employer nyo, diba? Kailangan po munang makancel yung final exit visa na yon ng employer nyo na nag-issue noon before po tayo makatransfer sa ibang employer. At kapag nag-expire na po yung 60 days na validity period at hindi ka pa rin po nakalabas ng Saudi Arabia, you will be considered as undocumented. At alam naman po natin na kapag undocumented yung isang expat worker, ay sobrang napakalaking problema po yan. Masigasig po yung mga otoridad ng Saudi Arabia sa paghuli, diba, at pagpapanagot ng mga undocumented worker dito sa kaharian nila. Okay? Hindi rin po pwedeng kupkupin kahit nino man, diba? Kahit kaibigan mo, kapamilya mo pa yan, yung isang undocumented worker. Kasi sila rin po ay mananagot. Siyempre, ganun din po yung mga employer. Hindi rin po sila basta-basta makakapag-employ ng isang undocumented worker. Kasi sila din po ay mapapapahamak. Okay? Kaya guys, kung tayo po ay na-issuehan ng final exit visa, edi umuwi po tayo sa Pilipinas at mag-apply po ulit. Or, yun nga po, yung isang alternative dyan, kung gusto nyo pa rin po magstay, ay i-request nyo po yung inyong employer na i-cancel yung final exit visa na na-issue sa inyo para makapag-transfer po kayo sa ibang employer. Okay? So, yun lamang po yung ating quick update on today's vlog ni Payong Kaibigan. Just in case, may mga comments po kayo, suggestions, reactions, whatever, ilagay nyo lang po yan sa ating comment section sa baba. At huwag nyo pong kalimutan na i-click yung subscribe button, guys, para lagi po kayo nauna every time na may bagong upload na video si Payong Kaibigan. Okay? Marami pong salamat. Always stay safe and God bless. Ready.